Lagot, bistado na. Just in breaking news, nagkabulabog na. Abante, bumuelta, espia, bistado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, mamaya ipapakita natin Ayaw, yung video si Sir na yan, okay? Don Mar. Na sapol, huling-huli sila dito. Ano nila, he dressed like the kapulisan, okay? Na hindi naman siya talaga pulis, pero pinasuot siya ng parang pulis. Okay? At nag-video-video doon. At nahuli ng mga taga-SMNI at mga taga-KOJC. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. So, ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Ayan. Medyo si Sir inisipon Don po Mar tayo ito. ngayon, no? At very makati yung aking ilong. So, pagpasensyahan nyo na, no? By the way, I'm eating, guys? Toblerone, no? Wow! Para pa-energize Wow, Sir Don Mar, sa pahingi ating naman ako niyan. katawan. Paborito ko din yan. Si Sir Don Mar, ayan, napakabait niyan. Talagang isa din sa iniidolo kong vlogger. No, talagang gusto ko yung niya, yung the way na nagre-react siya talaga. No? Yan yung isa sa mga hinahangaan ko bukod kay Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre si Sir Badong. Hinahangaan ko din yan. At syempre ito si Sir Don Mar TV. Ayan, syempre. Sa mga asal raw ni VP Sara during the hearing, posible raw na maging zero budget ang Office of the Vice President. Tingnan nyo. Kung makaasta, kung makapag-comment sila ng ganyan, akala mo kung sino. Diba? So yan, pag-uusapan natin yan, itong si Abante ha. Kasi ini-interview siya ng One News at nagmamagaling. Diba? Sabi nga ni VP Sara, kung ayaw mo sa mga sagot ko, kung hindi mo nagustuhan, wala ka nang magagawa dyan. Diba? At least, sumasagot si VP Sara. Diba? Kitang-kita naman sa taong bayan na ikaw po ay balimbing. Takot kayo sa amo nyo, takot kasi baka ayaw kayong bigyan ng mga budget. Diba? At saka wala na yan, naamin na yan eh. Si Abante, naamin na siya na kapag nanalo si VP Sara, wala na, finish na. Diba? Ganun naman talaga mangyayari. Sila, hindi nila iniisip yung ginagawa nila. Dapat iniisip nga nila yan eh. Yung ginaganyan nyo is malakas sa tao yan, malakas sa taong bayan yan. Hindi ba kayo kinakabahan sa mga ginagawa ninyo? Diba? Hindi ba kayo kinakabahan na, baka to, maging presidente to, paano na? Tapos manalo ko sa pagiging congressman sa susunod. Paano na ako? Diba? Hindi nyo inisip yun. Ako si VP Sara, malakas sa tao yan. Diba? Hindi kayo marunong makipaglaro ng Hindi kayo marunong sumayaw sa tugtog. Diba? Sa mga asal raw ni VP Sara during the hearing, posible raw na maging zero budget ang Office of the Vice President. Tingnan nyo. Alam nyo, kahit na i-zero budget, makaasta, kahit na i-zero budget nyo si VP Sara, parang lang naman sige, okay lang, yan ang gusto nyo Siguro alam din ni VP Sara sa sarili niya, expected niya na rin na ganyan ang gagawin ninyo. Hindi niya na inaasahan yan. Kumbaga, syempre, nagbibigay lang siya ng suhestyon. Baka mamaya, suhestyon ba? Baka nagbibigay lang siya ng sa inyo, kahit paano, nagpapaalam siya sa inyo. Diba, na baka mamaya, pumayag kayo. Diba? Kaso nga lang, ayaw nyo. This is sa isip VP Sara, diwag. Diba? Siya nga yung nagsasabi, kayang-kaya niya naman. Gagawan niya ng paraan. Yan ang isang maganda sa politiko. No? Na kahit ganyan na ginigipit siya, ganyan ang nangyayari sa kanya, is patuloy pa rin siyang lalaban at patuloy niya pa rin gagawin ang katungkulan niya sa taong bayan. Yun yung pinakamaganda sa ginagawa ni VP Sara. Kahit na siya ay ginigipit. Nandiyadyaan nga yung may nabalitaan tayo na piso kada isang tao na syempre na naniniwala sa kakayahan ng mga Duterte.
na mag-aambag-ambag para sa pondo ni VP Sara. Aba, pag nakabuo yung piso isang tao, malaki din yon. Baka malaking tulong din kay VP Sara yon. Siyempre, ayaw naman siyang bigyan ng pondo eh. Ngayon, yung mga taong bayan na yon is gustong tumulong sa kanya, is kusang loob naman at hindi niya naman pinipilit o ano, 'di ba? Maganda 'yon. 'Di ba? Kita nyo, mga taong bayan ang kusang gusto tumulong kay VP Sara. Yung tinanggalan nga siya ng security. 'Di ba? May mga tao na gustong mag-volunteer na maging security ni VP Sara kahit walang bayad. O, 'di ba? At tapos hindi naman na anong walang bayad, 'di ba? Hindi naman pwede yung ganoon. Ngayon, para may pambayad is may mag-aambagan para may maibayad sa mga security ni VP Sara. 'Di ba kita nyo, taong bayan ang kumikilos para kay VP Sara? Eh sa inyo walang kumikilos na ganoon eh. Paano 'yun? Sa mga asal raw ni VP Sara during the hearing, posible raw na maging zero budget ang Office of the Vice President. Tingnan nyo. Kung kung makapag-comment sila ng ganyan, akala mo kung sino. Diba? So yan, pag-uusapan natin yan, itong si Abante ha. Kasi ini-interview siya ng One News at nagmamagaling. Diba? Sabi nga ni VP Sara, kung ayaw mo sa mga sagot ko, kung hindi mo nagustuhan, wala ka nang magagawa dyan. Diba? At least, sumasagot si VP Sara. Diba? Kitang-kita naman sa taong bayan na ikaw po ay balimbing. Takot kayo sa amo nyo, takot kasi baka ayaw kayong bigyan ng mga budget, di ba? Kaya todo kayo ng kampi, todo kayo. At maganda itong question and answer dito, interview niya, kasi ikino-compare, bakit ngayon nyo lang siya kino-question dito sa kanyang budget proposal. Noon, di ba? Hindi nga umabot raw ng 22 minutes na approve na yung budget ni VP Sara. Ha? Pero ngayon, bakit ang dami-dami nyo ng mga questions patungkol sa kanya? So yan, pag-uusapan natin yan. Kasi sabi niya, si VP Sara raw ang nagbago. Si VP Sara ang nagbago o kayo ang nagbago? Diba? O yan, pag-uusapan. Wala naman siyang pinagbago eh. Kung ano siya dati, ganun pa rin siya ngayon eh. Diba? Walang nagbago sa kanya. Duterte pa rin ang galawan niya. Kayo yung biglang nagbago, hindi siya. No, para sa akin. Kaya huwag niyo isisi sa kanya na siya yung nagbabago. 'Di ba? Sa mga asal raw ni VP Sara during the hearing, posible raw na maging zero budget ang Office of the Vice President. Tingnan nyo. Kung makapag-comment sila ng ganyan, akala mo kung sino. Diba? So yan, pag-uusapan natin yan. Maganda itong question and answer dito, interview niya. Kasi, ikino-compare, bakit ngayon nyo lang siya kino-question dito sa kanyang budget proposal. Noon, di ba? Hindi nga umabot raw ng 22 minutes na approve na yung budget ni VP Sara. Ha? Pero ngayon, bakit ang dami-dami nyo ng mga questions patungkol sa kanya? So yan, pag-uusapan natin yan. Kasi sabi niya, si VP Sara raw ang nagbago. Si VP Sara ang nagbago o kayo ang nagbago? Diba? O yan, pag-uusapan natin yan mamaya itong patungkol po dito kay Abante, no? O, kain mo tayo. Wow. Pangalawa na ating pag-uusapan, itong si Abalos, no? Alam niyo naman na itong si Abalos, lagi namang nagmamalinis ito, di ba? Sabi niya, itong mga ginagawa nila ngayon sa KOJC, itong paghahanap nila dito kay Kibuloy, itong pag-serve ng warrant nila dito kay Kibuloy, di ba? Sabi nila, malinis itong ginagawa nila. Sabi pa nga ng presidente, walang mga jaril, hindi raw nagtitirgas, pero klarong-klaro naman sa video, di ba? Oh, na harap-harapan na taong bayan nakakita doon. So sablay. Ngayon naman, itong mga pinagsasabi ni Abalos, wala sa hulog. Masasabi mo talaga sila na hindi sila nagsasabi ng totoo dahil meron na namang nakuhang video patungkol po dito sa isang ginamit nila during the hearing. Meron nga ako nakita, naghuhukay eh. Pagkalalim-lalim ng hinuhukay. Oh. Kala mo naghuhukay sila ng paglilibingan. May hinahanap, baka nandoon si Kibuloy sa ilalim nun. Grabe. Itong taong to. At nakilala po ng mga taga-KOJC ito. Okay? Mamaya ipapakita natin yung video na yan, okay? Na sapol, huling-huli sila dito. He dressed like the kapulisan. Ay. Okay?
na hindi naman siya talaga pulis, pero pinasuot siya ng parang pulis. Okay? At nag-video doon. At nahuli ng mga taga-SMNI at mga taga-KOJC. Ayan ha, mamaya pag-usapan din natin. Bawal yun ha. Nagpapasuot kayo ng mga ganyan. Hindi naman pala pulis ha. Nakakatakot yung ganun. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At Ayan. ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Ayan, so, si Sir kagaya nito, Don breaking Mar. news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very subscribe much. Nyo, Don Okay, Mar sisimulan TV. natin ha, ang ating banatan dito ngayon. Okay? So ito na nga, ito yung una nating pag-uusapan. Itong interview po ni Abante, no? Pakinggan natin ang interview po ni Abante dahil siya po ay ini-interview, no? Patungkol po sa the latest hearing patungkol po sa budget proposal ni VP Sara. Hindi ko nga maintindihan bakit big deal sa kanila itong mga answers ni VP Sara. Inilatag na nga yung mga Office of the Vice President report. Bakit hindi nyo na lang basahin yun? Di ba? O bakit pumapalag kayo sa answer ni VP Sara? May karapatan naman siyang para mapadali yung hearing, di ba? O tinutulungan na nga kayo pero hindi nyo maintindihan Ito, Abante, pasok! We have to talk about the other hearing now that we invited you to talk about, which is the one from the other night with Vice President Sara Duterte, which got heated, kind of understating it, and you made headlines for calling her out. What to you was the biggest issue about her demeanor throughout the hearing? Well, the biggest issue is this, no? She appeared before us so that we can talk about the budget of the Office of the Vice President. Now, whether it be the budget that we will talk about on the 2025 budget. Ito yung proposed budget ni VP Sara na aabot ng 2.037 billion or kung i-round off natin 2 billion pesos ang kanyang proposed budget. At hindi naman yon biro dahil merong nakalatag na report, di ba? Every congressman has the right to be able to scrutinize the budget. Hindi. Tama ka dyan, Abante. Every representative, every congressman has the right to question the Tama. proposed budget. Walang problema dyan. May punto siya doon. Doon, tumama siya konti. Sunod. Di ba? You can scrutinize. Walang problema dyan. Inaalaw yan. Ha? Pero, wala rin kayong right para si VP Sara, pigilan nyo siya kung ganyan ang kanyang answer. Hindi, tsaka yung pagtatanong, may right nga silang magtanong. 'Di ba? May right silang malaman ng kung ano-ano. Ang kaso nga lang, yung ginagawa nilang pagtatanong, sobra na. Wala na sa pinag-uusapan. 'Di ba? Kung sana ba nasa pinag-uusapan yung tinatanong nila, okay lang 'Di ba? Kaya nga pumunta si VP Sara doon para pag-usapan yung 2025 budget. So, ayun lang. Wala naman silang sinabi na, pag-usapan din natin yung confidential fund. Okay lang ba sa'yo? Kailangan maano natin to. Hindi, 2025 budget. At uulitin ko, sinagot na nga ni Madam Gloria yon. No? Na parang sinasabi ni Madam Gloria na sa isip ko na ganito na paulit-ulit lang kayo sa mga sinasabi nyo. 'Di ba? Hindi na nga yan binigay, ganto, ganyan, kung ano-ano pa ang tinatanong nyo. Ang pinag-uusapan ay yung budget ngayon. Kaya doon yung sinasabi nyo, karapatan nyong magtanong. Karapatan nyong magtanong doon sa dapat nyong pag-usapan. 'Di ba? At saka si VP Sara, tama si Sir Don Mar. 'Di ba? Karapatan niya ding sumagot. Ngayon, kung medyo naliligaw sa tingin nyo yung sinasagot niya sa inyo, is dahil naliligaw din yung itinatanong nyo sa kanya. 'Di ba? Anong gusto nyo? Confidential fund yung tinatanong nyo. Tapos sasagutin din is confidential fund din. Yun, hindi naliligaw. Ang tanong nga dyan, 'di ba ang pinag-uusapan dito is yung 2025 budget, hindi nyo naman pag-uusapan yung confidential fund. So, huwag niyo siyang pagbintangan na naliligaw siya sa sinasagot niya.
kung meron man kayong pag-iisip na ganun. Dahil uulitin ko, naliligaw din yung mga tanong nyo sa kanya. Di ba? Kasi alam niya, hindi nyo siya mauubra. Yes. Alam niya na kayong lahat dyan, ha? Huwag na tayong magbulahan, abante. Ha? Ito yung sasabihin ko sa iyo, huwag na tayong magbulahan, abante. Lahat kayong nakaharap ni VP Sara, ha? Mag-isa lang si VP Sara, wala siyang kasamang mga sekretaris niya doon, di ba? Lahat ng nakaharap sa kanyang lahat ng nakaharap na mga representatives, ha? Napaplastikan siya diyan. Ha? Alam niya na sunod-sunuran na lang kayo sa inyong mga amo. At gusto nyo mapahiya, masira si VP Sara sa hearing na yan. Kaya nga yung paraan na para masira o mapahiya si VP Sara is yun yung paraan ng pagtatanong nila tungkol sa confidential fund. Na buong akala nila is mapapabagsak si VP Sara doon. Na yun ang magiging butas. Na yun ang pinaka-weak point ni VP Sara para siya hindi. Doon kayo nagkamali. Diba? Doon sila nagkamali Ngayon, may napapalitan na mag-iisip na naman kayo na kung ano na naman ang ibabanat nyo kay VP Sara o itatanong, di ba? Nako naman. Kasi, alam nyo sa totoo lang, di ba? Sa taong bayan, wala silang nakikitang pagkakamali ni VP Sara. Walang nakikita. Kayo, meron kayong nakikita. Di ba? May nakikita kayong sinasabi nyong mali ni VP Sara. Magnanakaw ang mga Duterte. Magnanakaw si VP Sara. Kukurakutin niya lang yung pondong ibibigay ninyo sa kanya. Pero ang taong bayan hindi nag-iisip sa kanila ng ganun. Di ba mas maganda kung iisipin nyo, no? Bakit yung mga taong bayan gustong-gusto pa rin siya at nagtitiwala sa kanya? Di ba? Bakit yung mga taong bayan ang nagagalit sa atin? Dahil alam nyo, ang mga taong bayan hindi bulag yan. Alam nila, nakikita nila sa kanilang dalawang mata kung ano ang ginagawa ng isang politiko, kung ito ba ay tama o hindi. Nararamdaman ng mga taong bayan yan. Ang iniisip nyo siguro, walang pakiramdam yung mga tao, basta BP Sara lang sila ng BP Sara na pinagtatanggol nila, gusto lang nila sa BP Sara, okay na yun. Hindi. Kaya nila nagustuhan si VP Sara dahil sa ginagawa ni VP Sara ang pagkilos para sa taong bayan. Nakikita nila na kahit ginaganyan si VP Sara ay patuloy pa rin siyang lumalaban, patuloy niyang tinatayo ang sarili niya at patuloy niya na gustong maglingkod sa taong bayan. Hindi katulad ng iba, inuubos ang buong oras para sila ay mapabagsak. 'Di ba? Anong mangyayari sa bayan natin kung sakaling ang mga Duterte ay makulong at mawala sa eksena? May mangyayari ba? Uunlad ba tayo? Siyempre, magkakaroon ng credits yan doon sa mga taong nagagalit sa mga Duterte. 'Di ba? Sila ang matutuwa niyan. Sila ang magiging masaya ang buhay niyan. Kasi ang kinatatakot nila kapag nanalo na naman ng isang Duterte at makapasok na naman ng isang Duterte at maging leader ng bansa, ang kinatatakot nila dyan, alam nyo kung ano, hindi na naman sila makakaporma. Hindi sila makakagawa ng mga gusto nilang gawin na nagpapahirap sa bayan natin. Dahil alam nila may taong pipigil na naman sa kanila. No? Wala tayong tinutukoy dito, pero may mga tao talagang ganyan na matutuwa kapag ang mga Duterte ay nawala sa eksena, lalong-lalo na si VP Sara. 'Di ba? May mga taong ganon na matutuwa kapag nangyari 'yun. So hindi siya nagpa-caught on the trap sa mga ginagawa nyo. Ha? Abante? Kasi kung sa tingin mo, Abante, lahat ng mga resource person na ini-invite nyo dyan, madudurog nyo, ibahin nyo itong babaeng to, itong vice presidente namin, ibahin nyo. Hindi nyo yan madudurog, Abante. Oo. How Hindi the nyo yan budget mapapa-atras. 2022 and 2023 or 2024 before we talk about the budget of 2025. Yes, we find out all the while, all of the questions of the congressman. So, sabi dito ni Abante, sabi niya, dapat raw pag-usapan ang 2022-2023 budget para in preparation, dapat raw pag-usapan itong mga 2022, 2023 o 2024 budget para malaman nila, no?
bakit sila papayag dito sa proposed budget, ganon, ganyan ba? To scrutinize. Sige. Ang tanong, Anong 2023? 2022? Eh, nilagyan nga ng masamang ano yun eh. Ng masamang ano eh, di ba? Kahulugan yun eh. Kumbaga, sinira yun eh. Di ba? Itatanong nyo yung sinirang bagay sa kanya. Di ba? ha? Tinanong ka, bakit ngayon ka lang magtatanong? Di ba noon, hiniring nyo ang budget ni VP Sara doon sa Kongreso. Anong nangyari? Nagalit pa nga si Castro dahil walang nagtatanong. Kini-close ka agad. Approve ka agad yung budget. Di ba? Remember? Kaalyado pa si VP Sara at si Bongbong Marcos at that time. Hiniring nyo ang budget ng opisina ng Vice Presidente. Walang nagtanong. Approve ka agad yung budget. Dahil ba? Magkaalyado pa si PBBM at si VP Sara? Pero ngayon, na tumiwalag na si VP Sara, umalis siya sa kabinete ni PBBM. Pinaprangkahan ni VP Sara itong mga sablay na mga ginagawa ni PBBM. Ngayon, ang dami nyo ng question. So nakikita yan ng taong bayan. Abante. Dati kasi tahimik lang sila, hindi sila kumokontra eh. Ngayon talaga, no, yung nawala na si VP Sara sa gabinete, talagang binabakbakan na nila si VP Sara. Yung 2022, 2023, 2024, hindi ka ganyan kadami ang mga questions ninyo. Approve ka agad kasi natatakot kayo kay Romualdez o kay Marcos dahil kaalyado itong si VP Sara. Ngayon nakalaban na si VP Sara, marami na kayong tanong. So it's very obvious. Pamumulitik ka na naman ito, Abante. Huwag nyo kami buluhan. Huwag na tayong magbulahan, Abante. Since the beginning of the briefing, no? Pare-pareho yung sagot niya. Kasi meron silang ipinaglalaban dyan. Meron silang mas kinakampihan dyan kaysa kay VP Sara na maaaring tumakbo sa 2028. Medyo... Kung pare-pareha nga ang sagot niya. Winawarningan na nga niya yung chairman na si Kimbo. My answers here will be the same. Ang kanyang answer, hinahayaan niya. Okay? Wala kang right magngak-ngak sa bibig mo, Abante. Dahil sabi po ni VP Sara, kayo na ang mag-decide kung magkano lang ang ibigay mo sa aming budget. I will let the House of the Representative decide on the matter. Yan ang sabi ni VP Sara. Kayo na nga ang diba? pinag-decide kasi kayo na ang magaling. Sila na ang pinag-aano ni VP Sara. It's your choice. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Kaso talagang gusto talaga nila i-zero budget. Yun ang gusto talaga nila. Siyempre, bakit ka namin bibigyan ng budget? Di ba? Bakit ka namin bibigyan? Eh di lalong bumango pangalan mo kapag ginawa mo lahat ng proyekto mo. Lalo ka naging malakas sa tao. Ay, paano naman kami? Kita mo naman, sinimulan ka namin ganyan eh. Niraratrat ka namin. Binabakbakan ka namin. Tapos kami pa magiging dahilan para bumango pangalan mo. Parang ganun yun. Kapag bumango pangalan mo, manalo ka eh. Paano kami? Diba? Naku, nagigits ko eh. Kasi mahirap na si VP Sara, Hello, Migs Duhina, mahirap yung tanggol siya ng tanggol sa kanyang budget, at the same time, hindi maa-approve. So, why question this Tama. budget in the first place na kayo naman ang masusunod? Tsaka papahabain pa nila yung usapan tapos ang sagot lang nila, hindi. Ayaw. 'Di ba? Kaya nga mas maganda dun simpleng tanong na lang simpleng sagot. Oo o hindi. Papayagan niyo ba ako? Oo o hindi. Ano? Ganun lang. Di tapos na sana. Hindi na kung ano-ano yung pinagtatatanong. 'Di ba? So, basahin nyo lang yung report. Kung ayaw nyo, edi wag. Kung hindi nyo nagustuhan ang sagot niya, edi wag nyo i-approve. That's simple. Wag kayong reklamo ng reklamo kasi si VP Sara po hindi nagre-reklamo. Never siyang nagre-reklamo kasi sabi niya, I will let the House decide on this budget. Hindi nyo yan maiintindihan? BO lang kayo talaga. Siyempre, medyo nainis na rin ako. Kaya bumaba ako and I begin to ask her a very simple question. Nainis na raw siya. Nainis ka sa isang babae na mag-isa lang siya
kayo ang dami ninyo, ikaw pa ang nainis? Hiyang-hiya naman ako. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Abante. Kasi plano nilang mang-inis eh. Nasira eh. Isa lang si VP Sara doon, nakaharap, ang dami ninyo. Tapos ikaw pa yung naiinis? Ganyan ka ba talaga ka-weak, Abante? Ganyan ka na ka-weak? Mag-isa lang si VP Sara, kayo ang dami nyo, tapos ikaw pa ang nainis? Hiyang-hiya naman ako sa inyo. And what was that question? If she believes in the Constitution nakalagay, if Congress, the representative of the people, have the right to scrutinize the budget of every agency. I did not even tell her the agency of the Hindi, scrutinize nyo. Hindi naman kayo binawalan magtanong. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.